Ito po yung talagang nakagulat na mga pahayag ni Mayor Baste Duterte, anak ni dating Pangulong Duterte, Mayor ng Davao. Kanya pong binanatan. Itong may tuturing nating kalahati yata ng buhay nito ay sinakripisyo na at ibinigay kay dating Pangulong Duterte na si Senador Bongo. Pero matindi po yung banat at pagsisising ginawa ni Mayor Duterte. So pakinggan po ninyo ito bago natin ibigyan pa ng iba pang reaksyon after ng kanyang statement na ito doon sa kanilang rally dyan sa Angeles, Pampanga. Yan o. Ikaw, Bongo. Yan o, Bongo. Tinukoy niya ha. Kumpare ta ka. Kumpare kita. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung nagboto kami, mga Dabawinyo, nagboto kami sa Imuhabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Wow. Wow. Patindi. Sa totoo lang sa totoo lang. Ako, yung iniidolo ko talagang senador. Ayan o. Si Miriam Defensor Santiago, the late Miriam. Yan, ito yan, magaling yan. Isgot lang kasi wala na yung tao, pero iniidolo ko talaga. Yun talaga yung hero ko. Pero unfortunately for us, mas napabilib pa ako nito si Risa Contiveros kaysa ni Bong. Wow. Opposition yun ha, yung Tiberos. Kasi ever since talaga, nasa previous administration, kalaban yan hanggang ngayon consistent yan at di talaga natatakot yan. Pero, maglalagay tayo ng mga you have time pare, Bong, na kahit you have time to redeem yourselves. Wow. Iyatag na ipakita sa MUA that you will stand by the Filipino people. Show your love, yung pagmamahal mo sa bansa, na mas umaapaw pa kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi hirap na yung mga tao ngayon. Ayan o. Nadinig nyo? Mayor Baste Duterte, Davao City, anak ni dating Pangulong Duterte. Na kanyang mga gunita, tulad ng sinabi ko, mula pa mayor si Duterte noon ay laging kasama halos 24 hours noong 6 na taon na itong si Duterte presidente, si Senador Bongo. At hanggang ngayon. Pero hinanapan pa at pinagsisihan pa ni Duterte, ni Mayor Duterte, Mayor Baste, at ng mga taga Davao daw ang pagsuporta kay Bongo. Medyo masakit yan. At actually masakit yan kay Senador Bongo. Kung naintindihan ko yung dating yan. Kasi nga yung sakripisyong ginawa ni Bongo, wala pala ito kay Baste. Sakripisyo kung paano suportahan ni Bongo si dating Pangulo. Pag may sakit, may personal na problema, lahat ng galaw, kung biyahe at lahat, kasakasama. Ngayon, ganyan ang kanyang tingin. So, ibig sabihin, mukhang malalim ang problema nito noong araw pa. Anong tingin ninyo? Nagseselos pa si Baste kay Bongo or ano ito? Nahihirap kasi parang may pagka-personalan eh. At matindi po ang implication yan kasi sila yung magkakasama. Ini-expect ng taong bayan dito at sa abroad na sila solid na magkakasama yung mga Duterte, Bongo at iba pa. Wow. Mahaba po yan. Doon sa unang video, sinabi niya mga pera-pera lang daw sa Kongreso at Senado. Hindi naman niya lahat, pero sabi niya pera-pera lang yan. Pati yung kanyang kapatid na congressman nadamay. Yan si Baste na Davao. At yung maingay, dahil tinatalakay ni Baste yung pong si Senador Bongo, ang maingay na papalapakan doon, yung po yung mga taga-suporta ni Kibuloy. Dahil iba naman ang layo ni ng mga yon. So ayun, yung matindi. So ano ngayon? Pati sila hindi na organized, pati sila nagsusulutan na, pati sila nagbabanggaan na
nagsisiraan na, nagsisilipan na. Okay? Ay matindi. Ngayon, saan kaya maniniwala ang tao? Kay Senador Bongo o kay Mayor Baste? Sa kanilang grupo yan. Pero alam naman natin yung mga Marcos loyalists, Marcos supporters at yung mga silent majority na nagmamahal at nagsasakripisyo sa ating Pangulong Marcos at sa bansa, ay walang pakialam dyan. Pero ako naman, sinasabi ko to dahil gusto kong ibalita sa inyo kung ano ang nangyayari sa kanila. Parating pinapalabas ng kanilang mga supporters na sila ay malakas, sila sulit, sila ay maraming alam. Wala. Ngayon, lumabas na. Isa sa mga Duterte nang galing ang statement na nagsisiraan na sila. Naghahanapan na sila. O ano ngayon yan? So, sa aking opinion, analysis, interpretation, talaga hong wasak na itong grupong ito. Sila ho ay nagsisilipan na. Okay? Hindi na ho talaga organized. Pinapalabas lang nila. Kaya nga, kung nyo mapapansin yung kailang mga galawan, sila na lang, sabi nga nung iba dyan, parang gano'n na nga Sila lang yung nagbubulahan. Pero ngayon, hindi na ito bulahan. Sira na. Kung noong araw, sila yung nagbubulahan, para kunwari sila marami, kunwari sila nagkakaisa, wala yun. Kasi yung mga dating cabinet secretary, dating mga opisyal na kakampi ni Duterte, wala na rin sa kanya. Nasa gobyerno na ngayon ni Pangulong Marcos. Yung mga supporters ng mga Duterte, nag-alisa na rin ang marami. Dahil sawan-sawa na ho sa kanilang mga ginagawang paninira kay Pangulong Marcos. Lahat at karamihan ng mga sumuporta sa mga Duterte noong araw, lumipat na kay Pangulong Marcos. Nagmamalasakit sa ating gobyerno. Kasi ang taong bayan ang higit na mayroong kapangyarihan at karapatan. Hindi pwede silang magpagamit. Alam nila kung ginagamit lang sila. Alam nila kung tama pa o mali ang galawan. Napansin na ng mga DDS supporters na iba na hindi na maganda ang ginagawa ng mga Duterte kaya sila Marcos na ngayon. Tapos ngayon lumabas na nga ang totoo na yung mga DDS mismo at yung kanilang pamilya nagsisilipan na. Kasi si Senador Bongo, ang tingin ng mga Pilipino, kung tingin ko gano'n din higit pa sa membro ng pamilya ni Duterte. Dahil lagi nga siya ang kasama. At siya ang pinagkakatiwala ang matindi ng dating Pangulo Duterte. Pero ngayon, sinira na, binanata na, pinagsisisihan pa kung paano sinuportahan ng nakarang eleksyon si Bongo, nitong si Mayor Baste. May dating po yan, kasi Mayor ng Davao. So yung mga botante sa Davao, baka makuha ni Duterte, ni Baste, na laban kay Bongo. Ay, di ba? Ngayon, mabigat na challenge ito. Paano aayusin ito ni former President Duterte na yung isa sa taong pinakamalapit sa kanya ay binanata na ng kanyang anak. So, yan ho yung pagpapatunay, hindi intriga ito, na sa loob ng kailang grupo, disorganized na, nagsisiraan pa. Ay, paano ngayon yan? Any comment, reaction sa mga bagay na nangyayari? Alam kung tataas ang kilay, magtatahulan na naman yung kanilang mga vlogger at ipagtatanggulan naman yan, sisiraan na naman tayo. Ay, nako ha. Kayo nga, hindi kayo naayos, dadamay pa kayo. Kayo na lang, magbulahan kayo dyan. Ang taong bayan ay hindi na kayo pinapansin. Sawang-sawa na sa inyo.